Magandang hapon, Jed. Ano ang naging pahayag ni VP Sara kaugnay sa nakaambang impeachment trial niya sa Senado? At kung nakita mo't napansin ang kanyang muka, gesture, paano niya hinaharap ito? Magandang hapon, June. Maikli ngunit naging makahulugan yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga rito sa nakaandang impeachment trial sa kanya sa Senado. Sa aking sinabi niya ay God save the Philippines. Bukod dito, nagpaabot din siya ng taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan nating patuloy na nagdarasal, nagtitiwala, sumusuporta at nananatiling nagmamahal sa kanya. At sinabi niya rin, June, na aniya sa taong bayan ang tagumpay. Wala sa isipan ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw sa pwesto sa kabila ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng, actually ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakapokus ngayon ang kanyang kampo sa paghahanda para rito. Sa katunayan, aniya ay magkakaroon ng pagpupulong ngayong araw kasama ang kanyang legal team upang malaman ang detalye kaugnay ng articles of impeachment na inihain sa Senado. Hindi nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang mga abogadong dedepensa para sa kanya. Wala rin aniya silang hinaharap na problema sa preparasyon para sa impeachment maliban na lang sa overwhelming na bilang ng lawyers na nag-signify aniya ng kanilang suporta. Sinabi rin ng Vice Presidente na welcome ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging bahagi ng kanyang legal team o magbigay ng advice. Hindi lamang aniya niya gusto na si dating Pangulong Duterte ang manguna o mag-lead dito. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Samantala, isa sa sinasabing dahilan kung bakit na-impeach si VP Duterte ay ang umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngunit muling binigyang diin ng pangalawang Pangulo na wala siyang assassination threat sa mga ito. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Sa kabila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, siniguro niya na tuloy ang programa at trabaho ng kanilang opisina. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Nag-announce na kami na wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. Tutuloy siya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Senado dahil may option naman aniya siya na hindi pumunta rito. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. June, masayang sumagot kanina si Vice President Sara Duterte doon nga sa mga katanungan ng media kaugnay dito sa nakaabang impeachment trial sa kanya sa Senado. Binanggit niya rin kanina na November 2023 pa lang ay may mga abogado na siyang nag-aaral kaugnay dito sa impeachment at ngayon na nasa Senado na yung articles of impeachment ay puspusan na yung ginagawang paghahanda ng kaniyang legal team kaugnay dito. Hindi naman niya eksaktong binanggit kung siya ay confident pagdating doon sa numbers o sa boto na
maaari niyang makuha sa Senado kung sakali magsimula na itong impeachment trial dahil aniya mas nakapokus sila pagdating doon sa preparasyon o kung ano yung mga detalye na nakapaloob doon sa articles of impeachment. June. Nagkaroon ba kayo ng follow-up question, Jed, doon sa sinasabi ni VP Sara na nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na everything is alright, at ang tugon ng dating Pangulo ay yung video na sinasabi ni VP Sara na yung kanta nung nasa video ay yung MacArthur Park. Nag-follow up ba kayo ng question kung ano ibig sabihin ito? June, wala naging follow-up doon sa kantang sinend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mensahe ni VP Sara na everything na magiging okay yung lahat. Pero June, binanggit ni VP Sara na welcome naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nais niyang maging parte noong legal team ni VP Sara pagdating dito sa impeachment trial sa Senado. June. Kasi kayo mga Gen X ka na ba, Jed? Kasi kami mga Gen Z, kasi kami mga Gen X, mga pinanganak ng mga 80s. Naabutan pa namin yung kanta na yan, na MacArthur Park na yan, na yan ay isang kanta ng Magsing Irog na naunsyami yung kanilang pagmamahalan na alam naman ng lahat na sa umpisa pa lang ay hindi talaga magpo-pursue. Pero yan, parang, kasi dati nang may pahayag si dating Pangulong Duterte na parang sinasabi niya sa kanyang anak, wag na anak, mahirap yung maging pangalawang Pangulo kaya sumuong ko pa sa ganyang politika. Kasi nakita mo naman na hindi naman talaga sumuporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa tandem kasi ang sinuportahan niya lang talaga ay si Vice President Sara Duterte. Jet.